Pag-ibig Safe Loan. Ano ito at paano malalaman ang maximum approved loan amount? Paano ko malalaman kung magkano ang maximum loan amount na ma-approve sa akin? Kasi nga po, lately or since mag-open po yung Pag-ibig Safe Loan, ang dami pong nagsasabi na ano ba yan? 1,000 pesos lang yung approve sa akin, 35 pesos lang po. So ano nga ba? Paano malalaman? Kasi po si Tita Eda, 10,000 pesos po yung na-approve sa akin sa safe loan ko. So sa video po na ito, i-share ko sa inyo paano ko nga ba na-check kung saan ko makikita, kung saan yung net proceeds, saan siya makikita, para make sure talaga na yun ang approve amount sa inyo. So for today's video po, ang atin pong discussion is ano ang Pag-ibig Safe Loan, sino ang pwedeng mag-avail, ano ang requirements. So sasagutin natin lahat yan dito sa video na ito. So keep on watching po! So ano ang Pag-ibig Safe Loan? So ito ay isang short-term loan facility na inilaan para sa mga qualified Pag-ibig members na nangangailangan ng mabilis na financial assistance. At yun nga po, ang layunin nito is mabigyan ng agarang tulong ang mga miyembro kapag may emergency o biglaang pangangailangan. So para ito sa agarang tulong, mabilis na proseso at para sa mga qualified na Pag-ibig members. So madami pa rin pong gustong malaman ano ang requirements ng Pag-ibig Safe Loan at mahalagang dapat alamin. So yun nga po, as I mentioned, ito ay isang short-term loan para sa mga qualified Pag-ibig members na nangangailangan ng emergency cash. So sino ang pwedeng mag-avail? So active at updated ang membership sa Pag-ibig at pumasa sa evaluation ng Pag-ibig funds po. So sa requirements naman po, usually valid government ID lang, active na Pag-ibig membership, at updated contact information. At yun nga po, dapat meron ka rin nung Pag-ibig Loyalty Plus card na AUB or UB or cash card sa Land Bank. Kasi dun po, ipapasok yung or i-credit yung maluloan nyo na amount. So, sino po ang pwedeng mag-apply ng Pag-ibig Safe Loan? So, hindi lahat ng miyembro ay automatic na qualified. So, kailangan active ang inyong membership for the last 6 months at updated ang inyong contributions ayon sa requirements ng programa. So, bukod dito, kailangan ding pumasa sa evaluation ng Pag-ibig Fund. So, kahit qualified ka sa requirements, dadaan pa rin sa assessment bago maaprubahan ang safe loan nyo. So ulitin ko lang po, yung Pag-ibig Safe Loan, para hindi po tayo malito, hindi ito housing loan, hindi ito para sa pagbili, pagpapagawa, pag-ayos ng bahay, hindi rin ito multipurpose loan, hindi ito kapareho ng multipurpose loan, at hindi rin po siya kapareho ng calamity loan. So separate po talaga siya. So isa itong hiwalay na loan program na may sariling qualifications at approval process. If sa tingin nyo ay qualified na kayo mag-apply ng Pag-ibig Safe Loan, so ano naman ang mga requirements? So ito mga kailangan mo sa valid government ID, active na Pag-ibig membership, updated contribution, mobile number, email address, at bank account like cash card o yung Pag-ibig Loyalty card na AUB o UB, kasi dun po papasok ang inyong loan proceeds. So make sure po na kompletuhin ang mga requirements para mabilis ang inyong application. At paalala po, bago mag-apply ng Pag-ibig Safe Loan, so maaaring may dagdag pang requirements depende sa evaluation ng Pag-ibig. So tips para sa mas maayos na application, siguraduhin na tama at kompleto ang lahat ng impormasyon at documents, gamitin lang ang official channels ng Pag-ibig Fund. At iwasan din po yung mga peking ahente or yung nag-a-assist po online at fixer, hindi nila mapapabilis ang approval ng loan. So dapat prepared ka, mas mabilis, mas madali ang approval ng inyong loan. Dito na po tayo sa exciting part. Paano malalaman ang maximum loan sa Pag-ibig Safe Loan? Kasi nga po madami nagsasabi, ano ba yan, 1,000 pesos lang yung na-approve sa akin, or worse, 100 pesos lang, 200 pesos lang. So para i-check, pumunta po sa virtual website ni Pag-ibig. So dun siya i-visit ang virtual Pag-ibig website and then piliin either ang calamity loan or short-term loan and then piliin ang apply. So after po nun, magre-reflect doon ang total na loan mo. So dito po sa left part po, ito po yung actual ko po na Pag-ibig account po. So ayun po, makikita may utang po ako sa multipurpose loan. Meron din po akong
maximum loan amount, tapos outstanding balance sa baba. Tapos after all po nung mga yon, meron pa rin po akong nakikita nyo na net proceeds na almost 29,000 pesos. So, ganun po, dahil po more than 10,000 pa yung laman ng funds ng pag-ibig ko. So, kaya yung net proceeds ko, 10,000 din po yung na-approve sa akin last June 25 po. Yun nga po, pag nag-apply po kayo, pwede nyo pong piliin yung payment terms na 12 months, 24 months, or 36 months. So, kaya nasa inyo po yun. Kapag nakita nyo po yung net proceeds nyo na nasa 1,000 pesos na lang, nasa inyo na yung decision kung itutuloy nyo pa ba ang pag-apply sa Pag-ibig Safe Loan. At yun nga po, laging suriin ang net proceeds para sa mas maayos na desisyon. At once makapag-decide na kayo at nakapag-submit na application, so ito naman, paano i-check ang loan application status sa Pag-ibig Safe Loan? So madali lang, ganito yung gagawin. So sabi nga, pag nakapag-submit ka na, pwede mo nang i-monitor ang status nito. I-check gamit ang official Pag-ibig na online services o sa pamagitan ng branch kung saan ka nag-apply. Pero yun nga po, mas madali online lang po. Makikita mo kung application ay submitted, processing, approve, at release po. At meron na rin po akong nagawang video tungkol dito kung paano nyo po i-check yung loan status nyo. Ito po yung video, so kindly check na lang po dyan para sa step-by-step guide. At pag namo-monitor naman po kayo ng loan proceeds nyo, so ito po usually ang meaning ng bawat status. So pag submitted, na isumiti na yung application at for evaluation pa ito ng Pag-ibig. Tapos processing, kasalukuyang sinusuri ang inyong application, and then approve na ang inyong loan application. At release, na-release na ang loan proceeds at ipapadala sa inyong account. So usually po yung release period, dahil nga po ang dami daw po talaga pa rin nag-a-apply sa Pag-ibig, is nasa 3 to 5 days po. Pag approve na, aantayin na lang ang crediting ng loan proceeds. Nga po ang tips bago mag-apply ng Pag-ibig Safe Loan. So make sure siguraduhin handa ka, updated ang contributions mo, siguraduhin updated ang iyong Pag-ibig contributions, kompleto ang requirements, hihanda mo lahat ang kailangang dokumento, tama ang impormasyon, double check ang lahat ng detalye sa application, alamin ang maximum loan. Makikita lang ito sa Virtual Pag-ibig website sa pamamagitan ng calamity or short-term loan application at tignan ng net proceeds. Ayan po, katulad po yun sa picture na yan. So, kompleto, tama at updated. So, mas malaki ang chance na ma-approve ang loan nyo. At para lagi kang updated sa government benefits, i-follow ang Tita Eda para lagi kang updated sa mga balita at benefits. At may tanong ka tungkol sa Safe Loan, i-comment mo lang sa ibaba, baka iyon ang susunod nating video. So, salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi.